Hello, hello. Sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda bang ating umaga ngayon? Amen. Dahil po tayo ay naririto at walang karamdaman, masigla, malakas, at patuloy tayo iniingatan ng ating Panginoong Hesus. Nalimutan ko pa yung Bible ko. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, ako po muna ay merong babasahin na isang talata po sa Bible. Sa awit po, sabi rito, awit 66, verse 1 and 2. Sabi rito, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Ito po narinig natin, awitin po ito, no? Sabi nga rito, sumigaw tayo ng may kagalakan at ibigay natin ang ating wagas na papuri sa ating Panginoon. Hindi tayo sisigaw na walang dahilan. Sisigaw tayo dahil tayo nagagalak sa araw na ito na tayo po ay nandito at patuloy tayo magpapasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpupuri at pagsamba. Sige po, tayo po tayo't manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, aming dakilang Diyos, aming Ama, muli po sa umagang ito. Salamat po muli sa buhay, sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin na kung paano, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, upang ikay pasalamatan, upang kay purihin, sambahin, Panginoon, na may kagalakin sa aming mga puso, Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, samahan niyo po kami sa aming pag-awit. Ikaw nawa, O Diyos, ang maitaas po namin sa umagang ito. Ikaw po nawa, O Diyos, aming mabigyan ng kapurihan, mabigyan ng kasiyahan, Panginoon. Ikaw ang aming maparangalan sa umagang ito, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kayo, Panginoon, na anuman ang aming mga pinagdadaanan kung mayroon ng Panginoon. Sa araw nito, Panginoon, ay tunay nga po, Panginoon Jesus, na itataas ka pa rin namin, Panginoon, sapagkat kayo po ay Diyos na napakabuti, Panginoon. Tapat po kayo, Diyos, na tumawag at tumili sa amin. Kailanman po, Panginoon, ay tunay na hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Kaya karapat-dapat lang po, Panginoon, na purihin ka namin. Pasalamatan ka na namin, awitan ka namin, ay may galak sa aming mga puso, Panginoon. Kaya sa oras na ito, dakilang Diyos, aming Ama, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Mula po sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, at tunay nga po, Panginoong Hesus, na ikaw po, O Diyos, ang mabigyan namin ng kapurihan sa umagang ito. At lahat po, O Diyos, ng aming gagawin sa araw na ito, kayo po, O Diyos, ang magpala nito. Salamat po, O Diyos. Ito po aking dalangin sa kapangyarihan po ng iyong pangalang Panginoong Hesus. Amen. Sige po, ihanda na po natin ating mga sarili sa ating pagpupuri at pagsamba. Before we start, let's read Psalms 96. High-tech na eh. Nakakatakot pag nahuhulog eh. Okay, Psalms 93. Awit 93. Bakit? Duduktungan ko lang yung bakit tayo sisigaw ng mga papuri sa Panginoon. Kasi si Yahweh ay naghahari. Hindi lang sa ating kasuotan o katawan, sa ating puso. Si Yahweh ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at puspos ng kalakasan. Matatag na itinayo ang sandigan ng daigdig, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito mayayanig. Kaya meron tayong Panginoon, hari ng mga hari, Panginoon na napakamakapangyarihan, kaya walang anumang mga sakuna, sagabal na napipigil sa iyo, ni kamatayan, tawag dito, hindi kayang pigilin ang Panginoon. Kasi siya ang buhay natin at siya lagi
ang naghahari sa atin. So ang reason kung bakit tayo magpupuri sa Kanya at magpapasalamat. Siya ay the Lord reigns, and He reigns forevermore. So, inaintindi natin, the Lord reigns, and He reigns forevermore. The Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns. Let the earth rejoice, let the earth rejoice. Come on, rejoice in the Lord. Let the people be glad Let the people be glad that our God reigns. that our God reigns. Sing it again, children of God. The Lord reigns, the Lord reigns, the Lord reigns. Let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. Our fire goes before Him and burns up all His enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord. At the presence of the Oh, Lord. the Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Say it. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. The heavens declare His righteousness. The people see His glory. For you, O Lord, are exalted over all the earth. Over all the earth. Over all Come the on. earth. Let the Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Let the people be glad. That our God reigns. That our God reigns. One more time. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Come on, hear, O Israel. The Lord thy God is one God. He is one God. He is our Lord that reigns forevermore. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and give Him glory, King of glory, in His ways delight. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah.
Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and give him glory, King of glory, in his ways delight. There is no other Savior, no other life redeemer. We give our all to praise you. We lift our voice in declaration. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, and give him glory, King of glory, in his ways delight. There is no other Savior, no other life redeemer. We give our all to praise you and lift our voice in declaration. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Hallelujah. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Hallelujah. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah! The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Let the people be glad. That our God reigns. That our God reigns. Sing it again. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord. Let me hear your voice. The Lord. Come on, lift up your voices towards God. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Come on, church. The Lord reigns. Let the people be glad. That our God reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be. The Lord reigns. Sing it again. For the last time. Sing it, church. The Lord reigns. Jesus reigns. The Lord reigns. My Jesus reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. That our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Lord, buhay ang ating Diyos. Kung naniniwala ka. Okay? Nakikita yan sa panglabas mo dahil yun ang nasa loob mo. Tama? Okay? Hindi ka dapat ma-overcome ng problem. Hindi ka dapat ma-overcome kung ano nararamdaman mo. Pakiramdam mo kasi may sakit ka. Pakiramdam mo may sipon ka. Pakiramdam mo may ubo ka. Pakiramdam mo. Pero ang Panginoon ay hindi kumikilos sa pakiramdam mo. Kumikilos ka sa kumikilos siya kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Amen? So bigyan natin siya ng masaganang palakpak. Ginagawa mo yan dahil kilala mo siya. Amen? God reigns.
Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon dahil siya dakila at naghahari magpakailanman sa ating puso, sa ating kaluluwa, ating buong pagkatao. Thank you, Lord. Kumilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ipakita mo sa lahat ang iyong kapangyarihan. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him, He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted forever, exalted, and I will praise His name. His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. On high, He is exalted, the King is exalted on high. Continue exalting the name of the Lord. Let's exalt Him. For thou, O Lord, art high. For, O Lord,
Be exalted. He is exalted forever and ever. Continue worshiping God. Continue exalting His name because He is our King. And He is due for respect in Jesus' name. He is exalted. The King is exalted on high. I will praise Thee. He is exalted, ever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted, and I is the Lord. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoices His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. One more time. He is exalted, the King is exalted on high. You are exalted forever and evermore. Jesus, you are crowned as a King, and you will reign forever and ever. Hallelujah. Bigyan natin ng masaganang palakpak ang ating hari. Hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Muli natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. You are worthy to be praised, O Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sandali tayo maghulay-bulay. Hallelujah, Lord. You are exalted forever and ever, Lord God. Karapat-dapat kang purihin namin dahil Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay para kami ay mabuhay. Hindi kami karapat-dapat. Ngunit, Panginoon, ginawa mo kaming karapat-dapat dahil sa iyong anak na pinadala mo sa mundo upang ako at ang mga kasama ko, kami, Panginoon, lahat ng tao sa sanlibutan, ang sino man sumampalataya sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Paalala mo sa amin lagi ito, Panginoon, upang hindi kami magkaroon ng pagmamalaki sa aming puso. Paalala mo lagi, Panginoon, na kami ay maruming basahan sa iyong harapan. Kaya, Lord God, ang mga palakpak, ang mga sigaw, kulang pa, Panginoon, ang awitin na ito para maitaas ka namin dahil ikaw ay dakila. Ang mga anghel, ginagawa mo, Panginoon, sila ipinapakanta mo para sa iyo. Kami pang mga tao na nilikha mo at binigyan mo ng buhay, hindi ka dapat purihin, Panginoon. Sasabihin namin sa aming kaluluwa, purihin ka, magpakailanman. Sasabihin namin sa aming kaluluwa o sa aming mga espiritu o sa aming katawan na nanghihina, lagi na lang may excuses, Lord, right now. Right now, sasabihin namin kaluluwa, ikaw katawan, purihin mo ang Panginoon dahil siya ang lumikha sa iyo.
Utusan nyo yan sa pangalan ng ating Panginoon. Muli nating awitin kahit isa, He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. Praise Him. I will praise Him. He is exalted, the ever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His throne shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. For the last time. He is exalted, the King is exalted on high. Purihin ang Panginoon! Sambahin ka, Panginoon, magpakailanman. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yan. Turuan nyo sarili nyo. Hindi yung tuwing umaga para tayong antok na antok. Walang kuwanta. Turuan nyo, sabi mo, ikaw, katawan, ha? Huwag kang tamad. Purihin mo, Panginoon. Siya lumika sa iyo. Hindi mo hayaan yung pipigilan ka, sakit tulog ko, tulog ka. Sunday. Aba, Monday to Saturday, hindi masakit ang ulo mo. Tapos pagdating sa Sunday, masakit ang ulo mo. Nagets nyo? Di ba? Don't let circumstances overcome you. Lalo na paglalapit ka sa Lord. Dahil ang number one weapon na panama sa inyo ng diablo is pigilan kang pumuri at magpasalamat sa Panginoon. Eh ikaw, nagpapaano ka? Di ba? Lahat ng problema, pag ganun, pupunta ka dito, uy, pastor, si pastor. Lagi may problema. Pag gusto mo pagpalain ka ng Panginoon, sumunod ka sa Kanya para pagpalain ka. Di ba? Kasama sa pagpapala yung katawan mo, yung health mo. May the Lord give you life and health, good health. Okay? Ang Diyos natin, malaki. Hari ng mga hari. Sino may laban sa Kanya? Ikaw nga. People, kayo, mga kapatid, may kalaban siyang Panginoon? Kayo may kalaban. Panginoon wala. Okay? Huwag kayong magpapatalo. Adopted nga tayo ng Panginoon eh. Tayo ang adopted or spiritual Israel. Kaya nga, Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Amen? Oh, amen ha. Huwag kayong bingi. Bingi-bingihan eh. Okay? Lagi na lang sasabihin sa inyo, ganyan. Turuan nyo sarili nyo. Sa Psalms, ganun eh. Nasabihin sa kaluluwa nyo, uy, puri mo, Panginoon. Okay? So, magbatian tayo at yung Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Okay? Come on! Hear, O Israel! Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Sabihin niyo sa atin, oh, Hear, O Israel. For Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. And don't you love The Lord thy God with all thy heart, with all thy mind. He the glory, King of glory. God bless you. Or Hear, O Israel. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind.
Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Together, hallelujah. Isa pa lang. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Pwede na po tayong mapagpalang Sunday sa inyong lahat at ang Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon na dapat ang kanyang presensya ay kikilos sa inyong lahat. Okay? We celebrate not only Pastor's birthday, but we celebrate the presence of the Lord in our life. Amen. Purihin ang ating Panginoong Yesus. Ang sarap umawit sa Panginoon. Ano po? Parang ayaw na natin tumigil eh. Tuloy lang ang awit. Ano po? Sige po. Sabi nga kanina, no, sa ating pasalamatan natin ng Diyos sa kanyang ginawa sa buhay natin. Ano po? Handa na po ba? Handa na pong makinig? Sige po. Sabi nga kanina, pasalamatan ang Diyos ng may kagalakan sa ating puso. Ano po? Alam ko po ang daming ginawa ng Diyos sa atin. At sabi nga, ipayag natin ang kanyang ginawa sa atin. Ano po? Meron po ba? Meron bang ginawa ang Diyos sa buhay natin? Amen. Alam ko't napakarami po. Ano po? Kaya sa oras na ito, wag po tayong mahiya na ipayag po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Meron ba ito magpapayag ng kabutihan ng Panginoon? Meron po ba? Si ate. Magandang umaga po sa ating lahat at praise God at ako'y nakarating po sa gawain ng ating church at nagpapasalamat po ako sa bawat isa dahil nakita-kita po tayong muli at tayo'y malakas. Sabi nga, masiglang nagpupuri sa Panginoon kahit na is because if you don't heal sa buhay. from it, you're going to organize your life around it. At, This is what human beings do. Share, kasi po kahapon nasa PGH ako at almost 1 week na po yung pamangking ko doon. Pero mabigat man po ang aming pinagdaraanan. Sabi ko nga, pinapunta ako ni God doon para magbigay sa kanya ng kalakasan. At yun po yung ginawa ko kahapon, pinag-pray ko siya, kasama yung asawa. Now, I want to tell you Mabigat 3 reasons why it is to hold on to. Leukemia at lymphoma cancer Is because siya. At sabi ko nga sa kanya, wala namang imposible sa Panginoon, kahit nasabihin pa ng doktor na mahabang proseso. Pero sabi ko, sa kanya ka lang magtiwala, kahit na ano pang marinig mo na parang wala nang kapag-apag-asa. Kasi pag narinig natin ganun, parang natin, magbibilang ka na lang ng buwan, ng araw. Pero sabi ko nga, maraming nananalangin sa'yo. Unang-una, ikaw mismo na may katawan. Kung ano may nararamdaman mo sa kalooban mo, kung ano may nararamdaman mo sa palitan mo ng pagpupuri sa Panginoon at pagpapasalamat sa Kanya. Kasi walang imposible eh. Kung sabihin natin, ang mga doktor na yan, hanggang doon lang ang kaya nilang gawin sa'yo. Pero ang Panginoon, pag kumilos yan, dire-diretso. At yun nga po yung ginawa sa kanya. Napakahirap pong pumasok sa PGH. Wala po kaming blue card o white card. Pero ano yung ginawa ng Panginoon, nakapasok po siya. At nung isang araw po, nandun na po siya sa ward. Kaya pinagpapasalamat ko, sabi ko nga, nakikita mo ang gawa ng Panginoon. Kahit wala tayong alam paano ayusin ito, pero si God ang pumilos sa buhay ng bawat isa. Ayan po, glory to God po, salamat po. Purihin po ang Panginoon. Tunay talaga na wala pong imposible sa Panginoon. Ano po? Sabi nga, lumapit lang tayo sa Kanya, tumawag lang tayo sa Kanya. Walang bagay na hindi niya kayang gawin para sa atin. Ano po? Sino pa po? Sino pa magpapasalamat? Napupuna ko kanina, pagkatapos ng awit, parang umuwi ko. Into yours now. I want to close with a story. Bigla, di ba nga? Malakas at nagagalak ang ating mga puso. Dalang araw na ito, nandito po tayo.
talagang nagpapasalamat sa Lord kasi sa ilang wala kaming contact kila ate, kila mama. Ngayon po may signal na po sa kanila kasi tinamaan nga sila nung bagyo. Tapos nagpapasalamat ako sa Lord yung pag-iingat, bagamat doon talaga tumama ang bagyo sa kanila. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi bagamat wala kaming contact, ngayon meron na. Kaya nagpapasalamat din ako sa Lord at sa kabutihan din ng Lord na yung sa Cebu din po, may mga kamag-anak din talaga akong tinamaan doon. Pero sabi ko, Lord, sa kabila ng ganon, wala namang pong namatay doon sa pamilya din po. Kasi may mga kapatid pa rin si Papang nakatira doon. Sabi ko, Lord, pero may isang lugar talaga na doon tinamaan, yung sa San Ramiro. Doon din talaga ang pamilya ko. Sabi ko, Lord, salamat kasi tumama man siya doon pero walang nasawi sa pamilya ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa patuloy na pag-iingat niya rin sa pamilya ko. Amen. Talagang patuloy tayong iingatan ng ating Panginoong Hesus. Mayroon pa po ba? Si Nicole. Ayan, ako po nagpapasalamat ako kay Lord talaga sa pagtuturo niya rin po sa akin. Nung last week po kasi, base rin po sa sinabi ni Teacher Beck, after po namin pumunta sa daughter church po natin sa Batangas, bigla na lang po, lagi na lang pong may gumaganon sa tiyan ko po. Parang tutusukin, tas gaganon. Ang sakit po talaga. Ako po yung song leader last week po, di ba po? And during that time po, currently, ang pinapabasa sa akin ng Lord ay yung Job. Pero na-realize ko lang po siya after ko po mag-praise and worship nung Sunday na yon, yung greatness na ginawa ng Lord sa buhay ko. Parang pinapakita ng Lord during that time ba, anak, na hindi okay yung katawan mo, pupurihin mo pa rin ba ako? Maglilid ka pa rin ba? O ayan yung nararanasan mo. Kakayanin mo ba? Pero ang Diyos po ay nagtagumpay talaga sa gawa ng kaaway. Hallelujah. During that time po, habang nag-word din po si Pastor noon, medyo parang nagpaparamdam ulit siya. Pero hindi na po kasing sakit nung tulad nung dati. Sabi ko, hindi. Hindi. Isa ka lang distraction, pero napakita ng Panginoon na tagumpay siya sa buhay ko. Kaya salamat po sa Panginoon dahil during that time, marami rin po talagang tinuro sa akin ng Panginoon. And kanina pong umaga, may word din po ang Panginoon sa Hosea chapter 11 verse 7. Sabi nga po niya dito, sabi niya po sa mga people niya, my people are bent on backsliding from me. Though they call to the Most High, kahit tumatawag sila sa kataas-taasang Diyos, none at all exalt Him. Pero wala sa kanila ang nagtataas sa ating Diyos. Tapos, na-remind po sa akin, meron po akong naalala doon. And pinakita rin po nito na maaari na kaya po wala tayong naririnig. Kahit dasal tayo ng dasal, hingi tayo ng kay Lord, tawag tayo ng tawag kay Lord. Baka kasi hindi na siya yung natataas sa buhay natin. Hindi po natin nagagawa itaas ang Diyos sa buhay natin. And nakakatuwa po, yung word ng Lord talaga, ano po siya sa praise and worship ni Teacher Beck, I exalt thee, we exalt thee. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagtuturo niya na sa araw-araw po ng buhay natin, ang Diyos lang po talaga ang siyang maitaas. Hindi lang po, prayer is powerful, pero huwag lang po tayo manalangin magbasa ng salita ng Diyos. Gawin po natin kung ano sinasabi ng Diyos para maitaas po natin ang ating Diyos sa ating buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Let's praise the Lord. Let's continue to worship the Lord. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pusong binibigay niya po sa akin na ganun. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Amen. Tunay nga talaga na gawin lang natin ang ikalulugod ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Sige po, kung alam kong wala na po, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon higit sa mahalaga na ibibigay ng ating Pastor Nonon Casimiro. Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Magandang tayo ay napaalalahanan na patuloy po nating purihin ang Diyos, ano man po ang ating sitwasyon.
Alam ko kasi na minsan may mga biglang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Pero kailangan pala mga kapatid na kung dumating man yon ay hindi po nagbabago yung ating attitude o yung ating posture, ibig sabihin. Nandun parati yung ating pusong nagpupuri, pusong nagtitiwala at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? At sa umagang ito ay patuloy nating itataas ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pakikinig ng kanyang banal na salita. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Tayo pong lahat tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Tunay nga Panginoon na karapat dapat kayong itaas, sambahin dahil kayo po ang aming Panginoon na naghahari at Diyos na nasa kataas-taasan. Panginoon, patuloy naming binibigyan ng kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ang iyong pangalan, Panginoon, ay dakila. Ang iyong pangalan ay higit sa lahat. Ang iyong pangalan ay isang, tulad ng sabi sa iyong salita, isang matibay na tore na ang sino mang tumatakbo sa iyong pangalan ay inyong ililigtas at iingatan. Kaya Panginoon, sa umagang ito, kahit ano pa Lord ang aming mga naramdaman, ano man po ang mga nangyari sa buhay namin, Panginoon, ang aming puso ay determinado. Kami, Panginoon, ay desidido na aming patuloy na itaas ang pangalan ninyo. At sa umagang ito, sa aming pakikinig na yung salita, kaya nga po ang maitaas. Kailangan po ang makita at mapakinggan ng bawat sa amin. At kahit ang lingkod nyo po ito ay inyong itago, Panginoon, dahil kailangan po ang tunay na kailangan namin sa buhay namin. Tayong kailangan po ang makapagbibigay ng salita na kailangan po namin. Hindi po ang salita ng tao, kundi ang salita na nagagaling sa iyo. Kaya Panginoon, kayo po ang tunay, Panginoon, na kumilos at mangusap sa bawat po sa amin. At kung sino man din po sa amin ang may mga pisikal na karamdaman o kahinaan, ngayon pa lang ay amin na pong inaangkin ang kagalingan at ang ibayong kalakasan ninyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At tunay nga o Diyos na alam namin na higit kayo sa anumang kalagayan at pangailangan po namin. Salamat po Ama at kayo na po ang pumuno sa kakulangan ng dalaing ito. Ito lamang po aming salamat panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise God. Sige po, maaari po tayo makaupo. Talagang sa presensya ng Panginoon ay patuloy niya tayong binabago. Amen, mga batid. No? Kung tayo ay medyo parang nanlulupaypay, no? Medyo nananamlay, pero pag tayo ay nasa presensya ni Lord, tayo ay kanyang pinapasigla. Amen, mga batid. So, dalayan ko rin ang mensaheng ito ay patuloy na mapagbigay ng encouragement sa ating lahat. So, pagpapatuloy po natin at ito na po yung huling bahagi ng ating series ng message on the potter and the clay. Kung inyo pong nasusundan ng mga mensaheng ito, ay tinitingnan po natin yung iba't ibang mga stages o iba't ibang mga sabihin nating hakbang na ginagawa ng isang magpapalayok para ang isang luwad ay gawin niyang isang magandang palayok. So pagpapatuloy po natin at nung nakaraan nga ay nakita natin ang ilang mga hakbang katulad ng yung paggigitna ng magpapalayok doon sa luwad, yung tinatawag na centering. Nakita rin po natin yung pagbubukas niya doon sa luwad na yon, yung opening up. At yung susunod ay yung pulling, yung itinataas na niya yung clay na yon. At
medyo nilalagyan niya na ng hugis. At nung nakaraan ay nakita rin natin yung tinatawag na paghihintay na kung saan pinatutuyo yung clay, yung luwad, at nasimulan na natin yung isa pang hakbang, which is trimming o yung pagtatabas. O kaya binabawasan na nung magpapalayok yung clay, no? Kung nakikita niya na meron pang hindi balanse doon sa luwad na yon, inaalis niya yon. So, sige, tuloy po natin mga kapatid, ano? So, nakita natin nung nakaraan na merong proseso dito sa tinatawag na trimming. At una po ay yung binabawasan ng magpapalayok yung excess clay. Okay, doon sa yung kanyang ginagawang palayok. No? Ang layunin nun ay para maging balanse. Para maging balance yung clay. At yung pangalawa ay lumilikha siya ng tinatawag na yung foot. No? Yung foot hindi naman talaga paa yun. No? Wala naman paa talaga yung palayok. Pero kung mapapansin nyo, yung mga palayok, meron siyang, minsan hindi lang siya yung halimbawa, yung kanyang base, no? Meron parang meron siyang sobra, no, doon sa base niya para hindi madaling tumumba yung clay o yung pot. Okay? So, ang layunin po nun, sabi nga, is to provide stability. Magbigay ito ng matatag na pagtayo and enhances the pot's aesthetic appeal. So, maganda rin sa paningin kung makita mo isang palayok na merong tinatawag na foot. No? Sa buhay natin, mga kapatid, kasi lahat naman na ito ay tinitingnan natin, ano ba ang relasyon sa ating spiritual na buhay? No? Sa spiritual na buhay naman natin, nais ang Diyos na tayo ay magkaroon din ng katatagan. Amen? Nais ng Panginoon na tayo ay makatayo na hindi tayo agad-agad natutumba ng mga bagyo, na mga pagsubok o mga sabihin natin kahit mga gawa ng kaaway sa buhay natin. At naniniwala po ako sa ating buhay spiritual, yan ay tumutukoy sa pagtulong ng Diyos sa atin na magkaroon tayo ng isang malakas o kaya sabihin natin matatag na buhay panalangin. Yung tinatawag na a strong prayer life. No? Merong mga bagay na nililikha ng Diyos sa buhay natin para tayo lalong maging matatag. At una nga po dyan ay yung isang strong, no? Isang matatag na buhay panalangin. Naniniwala po ba kayo na ang panalangin ay hindi talaga nagmumula sa atin? Naniniwala ba kayo doon? No? Naalala ko, nung nag-share po ako ng prayer devotion, no, yung ating 40 days prayer and fasting, isa po sa katotohanan na ibinahagi doon ay yung katotohanan na God initiates prayer. Kahit yung pananalangin natin, hindi sa atin nagmumula yan. No? Ang Diyos ang kumikilos sa atin, ang Diyos ang nag-uudyok sa atin na manalangin sa Kanya. Amen, mga kapatid? Siya ay naglalagay ng desire sa heart natin. At siya pa nga yung naglalagay sa atin ng mga bagay na dapat nating ipanalangin. Dahil sabi nga sa Biblia, hindi tayo marunong manalangin, no, ng nararapat. Sabi sa Romans chapter 8 verse 26. So kahit yung buhay panalangin, magkakaroon tayo ng matatag na buhay panalangin dahil tutulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Pero eto naman yon. Kung tayo naman ay inuudyukan at tayo ay hinihimok ng Panginoon na manalangin, nasa atin na ngayon yon. Paano tayo tutugon?
Tapos sinasabi ng Lord sa atin, anak, kausapin mo ako. Di ba? Paano naman tayo tutugon? So meron din tayong bahagi. No? Ang gagawin ba natin ay, Lord, medyo ano pa ako, medyo inaantok pa ako, medyo kailangan ko pang matulog. Di ba? Okay? Sabi nga kanina ni Sister Vicky, parang nananamblay pa yata yung iba sa atin. No? Kahit sa ating pagpupuri sa Panginoon, kailangan turuan natin ang sarili natin na ang ating kaluluwa, sabihan natin na purihin ang Panginoon. Amen? Ganon din sa panalangin. Pero, ang Diyos talaga ang tutulong sa atin. Kanina nga sa aking devotion, meron akong nabasang isang magandang verse. Actually, parang ngayon ko lang yata ito nabasa uli. 1 Chronicles chapter 16, verse 27. Wala po yan sa ating ano. Gusto ko lang i-share, no? Sabi po dyan, yung 1 Chronicles chapter 16, verse 27. Nasabi dyan, splendor and majesty are before Him, strength and joy in His dwelling place. Okay? Strength and joy in His dwelling place. Ano ba yung dwelling place na tinatawag? Yun yung presence ni Lord. Doon kung saan siya naninirahan. Yan yung presensya niya. So, sa presensya ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay nagkakaroon ng kalakasan at kagalakan. Amen! No? Kaya, naniniwala po ako, mga kapatid, pag tayo ay lalong nananalangin, nagbababad sa presensya ng Panginoon, lalo tayong palalakasin at patatadagin ng ating Panginoon. No? Maraming mga verse sa Bible yan ang sinasabi. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Okay? At pangalawa, tinutulungan tayo ng Panginoon na magkaroon ng mas malalim na devotion sa Kanyang salita. Dahil wala ring ibang mapagbigay sa atin ng katatagan, mga kapatid, kundi ang salita ng Diyos. Naalala niyo yung sabi ng ating Panginoon, merong 2 tao na nagtayo ng bahay. No? Mabasa natin yan sa Matthew chapter 7, verses 24 and 25. Yung isa nagtayo ng bahay niya sa buhanginan. Yung isa naman sa ibabaw ng bato. At nung dumating yung mga bagyo at yung ulan, no, at yung alon, siyempre, yung nakatayo lang sa buhangin masisira. Pero yung nakatayo dun sa bato, nanatiling nakatayo. At sabi ni Lord, yung tao na yon ay yung taong nakikinig sa Kanyang salita at isinasagawa ito. Amen, mga kapatid? So, kailangan po, mga kapatid, para tayong makatayo at maging matatag, kailangan po tayong patuloy na nakikinig at patuloy na sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? No? Kasama yan doon sa yung kahulugan ng foot na ginagawa nung magpapalayok sa isang pot para hindi siya madaling tumumba. At pinakahuli, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng tinatawag na mga godly relationships. No? Binibigyan tayo ng mga tao, lalo na po mga kapatiran, mga lingkod ng Panginoon, mga kapwa nating Kristiyano na tumutulong sa atin para tayo ay lalong lumago at lalong lumakas sa Panginoon. Amen, mga kapatid? No? Yan ang naniniwala po ako, yan ang ilang mga bagay na binibigyan ng Diyos sa atin para tayo ay maging katulad ng isang palayok na hindi madaling matumba. Okay? So, kaya ang mahalaga, mga kapatid, huwag nating kakaligtaan yung mga pagtitipon natin. Amen? No? Huwag nating kalilimutan yung fellowship natin. No? Kahit sabihin natin hindi lang sa tuwing linggo,
pati yung araw-araw na nakasalamuhan natin ng mga kapatiran natin, yan ay nakapagpapatatag, nakapagpapalakas sa atin. Okay? At pinakauli, alam niyo ba na ito rin po yung panahon na dito sa trimming stage, ito yung panahon na ang ginagawa ng magpapalayok, sinusulat niya yung pangalan niya doon sa palayok. No? Kalimitan daw, merong, sabihin natin, may sinusulat yung magpapalayok para bilang patunay na siya yung gumawa nun. No? Maring hindi sa harap, maring sa ilalim. No? At ganoon din sa ating buhay spiritual, ang Diyos ay patuloy na nag-a-affirm o kanyang pinapaalala sa atin na tayo ay nilikha niya at tayo ay anak niya at tayo ay mahalaga sa kanya. Ayan mga kapatid? No? Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, basahin ko lang sa Tagalog dahil nandiyan naman yung English translation. Sabi dyan, okay? Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. God has set His seal of ownership on us. Ano yung tatak ng Diyos sa atin na tayo ay pag-aari niya? Ano yung patunay na talagang tayo ay meron ng personal na relasyon sa Kanya? Ano yung tinutukoy dito? Walang iba kundi ang banal na Espiritu ng Panginoon. Amen mga kapatid? No? Alam natin na pag tayo tumanggap sa Panginoon, yung Espiritu ng Panginoon ay nanirahan sa atin at yung Espiritu ng Panginoon din ang nagpapatotoo sa ating Espiritu na tayo ay anak ng Diyos. Amen mga kapatid? So, yun yung seal, yun yung tatak ng Panginoon sa atin at tayo ay sa Kanya na. At alam natin na kung tayo ay sa Kanya na, hindi na tayo mawawalay sa Kanya. No, wala nang pwedeng makaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon tulad ng sabi ng ating Panginoong Yesus sa John chapter 10. Okay, now ang susunod na stage, medyo exciting ito, no? Ito yung tinatawag na firing stage. No? Ano yung firing stage? Hindi yung babarilin yung palayok, di ba? Okay, hindi yon. Ay sabihin niyan, ang palayok ay ilalagay na sa apoy. Okay? At meron palang dalawang, kasi sa pagbabasa ko, nagtataka ako, bakit sinasabi na isasalang sa apoy, tapos sinasabi na isasalang uli sa apoy, nagtataka ako, bakit dalawang klaseng yatang, ilang beses ba isasalang yung palayok sa apoy? Now, sa pagsusuri ko, nakita ko, 2 beses pala talaga. Okay? Yung unang pagsalang nito sa apoy, ang tawag dyan ay bisque o kaya biscuit firing. Huwag nyo lang tanongin, bakit tinawag na biscuit? No? No? Biscuit firing. Biscuit firing. Okay, so, di ba yung naayos na ng magpapalayok yung palayok, talagang maganda na itsura niya, no? Balanse na. Ang gagawin niya ngayon, ilalagay niya sa apoy. Ang layunin nito ay para yung masela na clay ay maging durable. Maging mas manageable siya. Maging mas matibay siya at madali siyang ayusin. No? At sa unang pagsalang sa apoy, ang layunin ng magpapalayok ay magkaroon ng sapat na pagiging matigas, no? yung hardening, yung clay, pero porous pa rin siya. Ano ibig sabihin ng porous? Yung pwede pa rin siyang mapasok, kasi later on may tinatawag na glazing. No?
Pag sinabing porous, pwede pa rin siya mapasok ng tubig o kaya ng anumang liquid na bagay. Pero hindi naman yung makakasira sa kanya. Making it ideal for absorbing glazes. Ano ba yung glazes? Ito yung mga pampakinang. No, parang may pinipinta doon sa palayok. At later on, makita natin bakit ganon. At yung init pala nung apoy, sabi nga, it ranges from 900 to 160 o 1,060 degrees Celsius. O kaya, anyway, meron din dyan yung Fahrenheit. At pag sinalang yung clay, magkakaroon ng mga pagbabago doon, yung mga chemical changes. Alam niyo ba, napakainit nito, yung temperature na to. Parang ito daw yata yung init na ginagamit din para ang isang bangkay ay i-cremate. No? Para maging alabok. So, napakainit nun. Okay? So, na-imagine nyo na lang, no? Ilalagay na nung magpapalayok yung mga clay doon sa maring kiln na tinatawag. Pwedeng open yung kiln, pwedeng sarado, yung parang pugo na yon. Hindi niya pinagtatabi masyado yon, dapat medyo hiwa-hiwalay. At sasarahan niya yon at bubuksan na niya sisindihan na niya na yung apoy. Okay? Kung tayo yung clay, ano kayang isipin natin? No? Kung magsasalita yung clay, ano kayang sasabihin niya? Siguro ang tanong niya, bakit ako sinasalang sa apoy? Di ba? Baka masira ako. No? At hindi lang yun, pwede niya sabihin, pwede sabihin ng mga clay na yon habang sila ay nasa kiln o yung pugo na yon, nasaan yung magpapalayok? Nung una, hawak-hawak niya ako. Marami siyang ginagawa sa akin, pero ngayon, nilagay niya ako dito sa pugo na ito. At nasan siya? Alam niyo, yung magpapalayok, hindi niya iniiwan yung pugo na yon. Talagang titiyakin niya na tamang-tama lang yung init na natatanggap nung clay. Dahil kung sobra yung init na yon, pwedeng masira. Amen? At kung hindi naman masyadong kulang ng init, hindi rin niya ma-achieve yung layunin niya. Titiyakin niya na tamang-tama lang yung init doon sa pugo na yon. Alam niyo, sa buhay natin, at malinaw sa Biblia, na ang mga apoy na naranasan natin, yan yung mga pagsubok sa buhay natin. Amen mga kapatid? Amen mga kapatid? No? May mga ilang mga sabi nga, no? In the same way, God allows us to go through fire and promise to be with us. Ano yung mga talata na alam na natin? Isaiah chapter 43, verse 2. I will be with you when you walk through the fire. You will not be burned. The flames will not set you ablaze. Sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay sa ikalawang bahagi ng verse na to, hindi ka madadaig ng mga suliranin, dumaan ka man sa apoy, di ka maaano, hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Amen. Bakit? Dahil kasama mo ang Panginoon, kasama natin ang Panginoon. At hindi tayo hayaan ng Panginoon ng nasubukin na higit sa ating makakaya. Katulad ng sinabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Pero bago natin tingnan yon, merong magandang sinabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12. Ito yung sa King James Version. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you,
Ang ginamit talaga doon ay fiery trial. Yung pagsubok, parang apoy. No? Huwag daw nating pagtakhan yung mga mabibigat na pagsubok na dumating sa buhay natin. Dahil talagang darating yan. Pahintulutan ni Lord yan. Pero may layunin si Lord kaya hinahayaan niya yan. Pero may magandang pangako ang Diyos sa atin. Sabi ko nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi doon, wala pang pagsubok na na pinahintulutan ng Panginoon sa atin na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Hindi niya tayo hayaang subukin na higit sa ating makakaya, kundi pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin yun. Amen mga kapatid? So kung ano man yung dumarating na pagsubok sa atin ngayon, magtiwala tayo sa Panginoon na pinahintulot niya yan dahil alam niya na makakayanan natin yan sa tulong niya. Kahit sa tingin natin parang napakasakit, napakabigat. Pero yun ang pangako ng Diyos. Now, gusto ko lang banggitin ito. No? Minsan kasi sa Bible, ginagamit yung salitang temptation at sa iba naman, maring ang gamiting salita ay test. No? Pero alam niyo ba, sa original kasing lingwahe ng Bagong Tipan, sabi nga, the Greek word for temptation and tested, sabi na, the Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. So, parang pag mabasa natin sa Bible na, halimbawa dito sa 1 Corinthians 10, sa English sabi, no temptation. Pero pwede rin ang ibig sabihin nun ay no test. Na hindi rin tukso, pero hindi lang walang tukso, kundi walang pagsubok. At pag sinabing when you are tempted, pwede rin ibig sabihin nun when you are tested. Okay? So medyo para paliwanag lang. So, isang magandang halimbawa nito sa atin sa Biblia, at alam niyo na ito, yung tatlong magkakaibigang kabataang Hebreo. Yung mga kaibigan ni Daniel. No? Hindi na natin babasahin yung buong kwento, pero ang gusto lang makita natin dito, na itong tatlong kabataang ito, nung sila ay hinagis sa literal na pugon, pinakita ng Panginoon na talaga hindi niya pababayaan yung mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi sa Daniel chapter 3, verses 24 to 25, pagkatapos ng book of Ezekiel, sabi rito, babasahin ko na lang, no? Sabi rito, walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Yun ang Tagalog ng Nebuchadnezzar. Okay? Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, hindi ba tatlo lamang ang inihagi sa apoy? Kasi nung tinignan ng hari yung pugon, ano? Tinanong niya yung mga yung mga tagapayo niya. At sabi ng mga tagapayo niya, opo kamahalan, bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa ang tingin ko'y Diyos. Amen? Alam niyo, maraming nagsasabi na yung pang-apat na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kasi ang ating Panginoong Yesus, bagamat sa Bagong Tipan, doon siya talagang nahayag. Pero in the Old Testament, maraming mga pagkakataon na nagpakita na rin siya. Pero limitado lang. Okay? May tawag dyan may certain term dyan, yung mga theologian, hindi ko na banggitin. Pero, maaaring ito yung isang pagkakataon na yon. Maaaring yung pang-apat na yon na sumama doon sa tatlong kabataang yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At dahil kasama nila ang Panginoon, literal na hindi sila nasunog ng apoy. Amen, mga kapatid?
At ganoon din sa buhay natin. Pangako ng Panginoon yan. Ano mang pagsubok na pinahintulutan niya sa buhay natin, nangako rin siya na sasamahan niya tayo. Para hindi tayo mabuwal ng mga pagsubok na yan. Ano bang nagagawa ng apoy? Ang apoy, sabi sa 1 Peter chapter 1, verses 6 and 7, o yung mga pagsubok sa buhay natin, ang sabi dyan, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire. Ang layunin ng apoy ay para, sabi yan, to refine. Parang lalong dalisayin. Lalong, sabi rito, patunayan yung pagiging totoo ng ating pananampalataya. No? At ano pa? Ang apoy ng mga pagsubok ay nagbibigay ng kalakasan sa atin. Yung tinatawag na strength of character. Romans chapter 5, verses 3 and 4. Ang sabi sa Tagalog, bukod dito nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Okay? So, suffering produces perseverance. Okay? So, yun yung pagtsatsaga. Perseverance produces character. Yun yung katatagan. So, tama yung sinasabi na yung mga pagsubok lalo nagpapatatag sa atin. Di ba? Maripit natin narinig yun? Kaya tayo dumadaan sa pagsubok para lalo tayong maging matatag. At totoo po yan. Dahil yan talaga ang sinabi ng salita ng Diyos. So, pagkatapos na isalang yung palayok doon sa apoy at nakita ng magpapalayok na tama na. Tama na yung tama tong apoy na to. Kanya munang ititigil yung apoy. At ang susunod na gagawin niya, yung tinatawag na glazing o kaya coloring. Nakita niya naman yung ginagawa ng magpapalayok. Lalagyan niya na yan tinatawag na glaze. Yung glaze ay complex mixture. Na ito ay komplikadong halo, na sumasama ito doon sa palayok. Kapag ito ay isinalang sa pugon sa mataas na temperatura. Okay? Ano siya yung talagang kumakapit siya doon sa palayok pag ito ay isinalang sa apoy. Okay? So, kaya ang pangalawang pagsalang sa apoy, ang tawag dyan ay glaze firing. Okay? Glaze firing. At inisip ko sa sarili ko, ano kaya yung tinutukoy na glaze sa ating spiritual na buhay? Ano yung nilalagay ni Lord sa atin para lalo tayong maging maganda? Okay? Okay? Hindi make-up. Kasi physical lang yan, di ba? Hindi kung ano bang glutathione dyan. No? Hindi. Naniniwala ko, sa akin, personal ko yan, walang iba kundi yung iba't ibang bunga ng banal na espiritu na tumutukoy din sa mga katangian ng ating Panginoong Yesus. Amen? No? Alam natin yan, di ba? Galatians chapter 5 verses 22 and 23. At meron din mga katangian na binanggit sa Colossians 3, 12 to 14. Last year, nag-share ako about yung garments of grace na iba't ibang mga katangian. Hindi na natin titingnan yan, pero ano sabi sa Galatians 5? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Okay? So, 9 na bunga yan. At gusto ng Panginoon na malikhayan sa atin. At anong nangyayari pag isinalang na yung palayok na yon? Ito pala, no?
meron palang klase ng yung susunod na pagsalang sa apoy, yung temperature, depende yon sa uri ng clay. May tinatawag na earthenware clay. Na pag yan ang isinalang, ang init medyo mas mababa sa unang init. Pero may yung tinatawag na stoneware clay, pag sinalang yan, dapat mas mainit. Yung susunod na firing na gagawin sa kanya. So pinapakita lang sa atin mga kapatid, meron ting iba't ibang level na mga pagsubok na pinahintulutan si Lord sa atin. Amen mga kapatid? Merong maaaring yung susunod na pagsubok ay mas matindi kaysa sa naranasan natin. O kaya medyo mas hindi ganun katindi na. Pero lahat ng yan ay may layunin ang Diyos. At alam niya kung ano yung dapat lang nating pagdaanan. Okay? So, sige. Kailangan ko nang tapusin ito. So, ano mangyari? Ano magiging resulta? Ito na ang end result. Pottery with a purpose. Meron layunin yung palayok. Tingnan mga kapatid, actually, napakita ko na dati. Pero meron pa kang isang papakita sa inyo. Ganda, di ba? Yan ang resulta ng glaze firing. Pagkalagay ng glaze at nilagay sa apoy, lalong na-enhance yung color. Lalong gumaganda yung kulay. No? Nagiging makintab siya. At lalo siyang maganda. So, I believe dalawang magiging resulta. Una, yung tinatawag na pagpapaganda. Beauty. Lalo tayong nagiging maganda sa paningin ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen? Hindi ko sinasabi na lalo tayong gaganda sa itsura. Di ba? Pwede naman. Pero niniwala ako, mga kapatid, pag maganda ang ating kalooban, nakikita yun sa panlabas. Amen, mga kapatid? Amen. No? Pero tinutukoy ko kasing kagandahan dyan, yung kalooban. No? Bagamat sa palayok ay yung panlabas, pero yung beauty na tinutukoy dyan ay yung buhay natin ngayon ay nagre-reflect sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagre-reflect sa kanyang image sa buhay natin. Kumbaga, lalo siya ang nakikita sa atin. Hindi na yung dating tayo. Yan ang resulta ng ginagawang pagbabago ng Diyos sa buhay natin. At naalala ko lang yung ilustrasyon ng buwan. No? Di ba yung buwan ay kita natin sa gabi, napakaliwanag, napakaganda? Pero ang totoo niyan, wala naman talagang sariling liwanag yung buwan. Yon ay reflection lang ng araw. Di ba mga kapatid? No, yung liwanag ng buwan ay galing lang sa araw yun. Amen? No? Naalala ko tuloy na ako elementary. Sabi sa school, kanta kayo. Kanta kayo. Wala akong alam na kanta. Nagpatulong ako sa katulong namin. Alam niyo kung anong tinuro sa akin? Maliwanag na buwan. Okay. Yun ang kinanta ko. Okay. Dati ko nakantahin yung buong. Naalala ko lang. Yung liwanag na buwan na yun, galing sa araw yun. Parang tayo. Pag lalo nating nakikita ang Panginoon, nagre-reflect yung kanyang liwanag sa atin, yung kanyang kaluwalhatian sa atin. Amen, mga kapatid? Pag tayo ay lalong bumababad sa presensya niya, una, parang bagsak na bagsak ang itsura mo. No? Parang parang nakakunot ang noo mo at talagang, di ba? Paglabas mo sa presensya ng Panginoon, ibang-iba ka na. Amen, mga kapatid? Okay. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. No? At sabi sa Isaiah chapter 61 verse 13, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes. Sa papalitan ni Lord, yung mga abo
at papalitan niya ng korona ng kagandahan. So naniniwala po ako mga kapatid, kapag tayo ay patuloy na nagpapasakop kay Lord sa ginagawa niyang paghubog at pagbabago sa atin, lalo tayong nagkakaroon ng panloob na kagandahan. Lalong nakikita ang larawan ng ating Panginoon Hesus sa atin. At pangalawa, yung tinatawag na functionality. Lalo tayong nagiging kagamit-gamit. No, katulad ng mga palayok. Marami na silang pwedeng paggamitan ngayon. Pwede silang paglagyan ng pagkain. Di ba? Pwede silang pagpapaganda. No? O kaya lalagyan ng pwedeng palagyan ng mga bulaklak, no, pang decorate, 'di ba? So, lalo siya nagiging kagamit-gamit. At ang Diyos ay may natatanging layunin at plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, bago ka nabuo sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Bago ko pa isinilang, itinalaga na kita. Amen? Sige, bago pa pala tayo nabuo at isinilang, meron ng plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Meron siyang layunin para sa bawat isa sa atin. At kailangang malaman natin yon at kailangang matupad yon sa buhay natin. 2 Timothy chapter 2 verses 20 to 21. Meron sinabi dyan na sa isang malaking bahay may mga kasangkapan dyan. Merong gawa sa ginto, pilak, meron sa kahoy at luwad. Ang iba ay para sa special na layunin, iba naman sa pangkaraniwang layunin. Pero kapag nililinis daw natin ang sarili natin mula sa mga, yung latter na tinatawag, yung mga parang ordinaryong layunin, nagiging instrumento tayo para sa espesyal na layunin ng Diyos. Nagiging tayo banal at kagamit-gamit sa ating Panginoon at handa na gumawa ng anumang mabuting bagay. So, yan ang gusto ni Lord para sa atin, na tayo ay maging makakasangkapan para sa espesyal na layunin, tayo ay maging banal, kagamit-gamit sa Kanya at handa na gumawa ng anumang mabuting bagay. Amen, mga kapatid? Yan ang gusto ni Lord. Ayaw niya na para tayong ibang mga kasangkapan na yung tinatabi lang, no, dahil wala namang masyadong gamit. Ayaw ng ganun. Gusto niya talagang maging kagamit-gamit tayo sa Kanya. At bago ako magtapos, gusto ko lang panoorin niyo itong kwento na ito ng dalawang palayok. No? The story of the two pots. Ito ay hango sa Journey to the Father's House at gusto ko lang mapanood natin. The story is told of an old woman that lived in the Far East on a little farm on the outskirts of town. And her farm was known for its beauty. She had beautiful flower gardens and beautiful flower-lined trails. And the birds of the air would come to her gardens, and the butterflies would come, and people from the village would come, and they'd walk along her beautiful flower-lined trails, and many of them would find God as they walked along her beautiful flower-lined trails. Well, out in the front of her house, she had two clay water pots that were tied to either end of a long pole, and every day she'd put that pole across her shoulders, and she'd go down to the river near her home. She'd fill those pots up with water and carry them back to the barn and empty them into a large clay cistern from which she'd draw water throughout the course of the day. Well, the pot that was on her right, it was a fairly new pot, and it had the look and the feel and the smell of new clay. It stood there at sharp attention. Even the water it carried, it looked so clear and refreshing. And the pot that was on her left, it was an old pot that was mottled and chipped from having endured the storms of life. It even had a crack that went from the top down to about the halfway point, and every day when she got back to the barn and emptied the contents into this cistern, the new pot, it always had a full pot of water. But the old broken pot,
it never had a full pot of water. And the old broken pot felt really bad about this. Well, this went on for days, and for weeks, and for months, and for years, and finally one night after she emptied its contents into the cistern, the old broken pot, it just couldn't take it any longer. And it spoke to the woman. And it said, Master, I'm broken, and I'm so ashamed. I can never carry you a full pot of water. I see that other pot over there. It always carries you a full pot of water. Even the water it carries, it looks more clear and refreshing than the water I carry. I can never carry you a full pot of water because I'm broken, and I'm so ashamed. And the old woman, she looked at that pot, and she said, I know that you are broken. And because I know that you are broken, I have planted flowers all along your side of the path. And every day you water those flowers through your brokenness. And the reason we have so many beautiful flowers on our farm, the reason the birds of the air come and the butterflies come, the reason people come and many find God, really it is because of your brokenness. So, Well, we've come to the end of our journey. And before I say goodbye, I'd like God will use us even if we are broken. Tayo gagamitin ng Diyos kahit tayo ay parang yung katulad ng palayok na yun na may lamat, no, may sira, no? Kahit parang hindi siya katulad ng isang palayok na napaka linis, napakaayos. Maaaring sabihin natin, Lord, ang buhay ko ang nakaraan ko hindi maganda, no? Yung kahit yung mga nangyayari sa akin sa buhay ko ngayon, parang hindi maganda, no? Mas maganda pa yung buhay ng taong yon kaysa sa akin. Pero alam niyo, kapatid, God will use us even if we are broken. No? Yung palayok na yon, yun ang naging paraan para madiligan, no? Yung mga halaman na namumulaklak doon sa daanan, no? Gusto ko lang kasing liwanagin hindi ibig sabihin na kailangan talagang maging yung finished product na tayo bago tayo gamitin ni Lord. May mga gusto lang akong linawin sa symbolism na to. Hindi ibig sabihin na kailangan maging magandang palayo ka na bago ka gamitin ni Lord. Hindi. Kahit ikaw ay hinuhubog pa ni Lord, kahit ikaw ay binabago pa ni Lord, gagamitin ka na ni Lord. Amen, mga kapatid? Amen? Pangalawa, huwag nating isipin na tulad ng isang palayok na parang nakatayo lang tayo at yung magpapalayok, hayaan lang natin gawin kung anong gusto niyang gawin sa atin, na parang wala na tayong bahagi. No? Ayaw ko rin isipin natin yon. Dahil sa ating pinag-aaralan na ito, nakita natin na meron talaga tayong bahagi para tayo ay mahubog ni Lord. Bahagi natin na tayo ay magpasakop sa Kanya, bahagi natin na tayo ay magbigay ng panahon sa Kanya, sa panalangin, no? At iba pa, at marami pang iba. At pinakahuli, hindi lang isang beses natin pagdadaanan itong mga hakbang na ito. I believe we go through the stages of transformation many times in our lives. Maraming beses. No? Halimbawa, yung apoy, hindi lang tayo minsan isasalang ni Lord sa apoy. Maraming beses na isasalang niya tayo sa apoy. Amen? Yung pagbubukas ng Panginoon sa atin, hindi lang minsan yan. Patuloy na binubuksan ni Lord ang puso natin. Sinasaliksik kung meron pa mga bagay na dapat maalis dyan. So lahat ng yan ay patuloy na nangyayari sa buhay natin. In application, tanungin natin ang sarili natin, nasaan kaya tayo ngayon doon sa transformation process na yan? Ano ba yung ginagawa ni Lord sa atin ngayon? At tayo lang ang nakakaalam niyan. No? Pero parating nating tandaan kung ano yung tamang attitude at tamang aksyon na dapat ipakita natin habang nandun tayo sa stage na yon. At pinakahuli, itong pinakamalagang tanong, naibigay mo na ba ang buhay mo sa dakilang magpapalayok? No?
Dahil walang ibang makapagbabago sa atin maliban sa ating Diyos. Amen, mga kapatid? Walang ibang makapagbabago ng buhay natin, makapag-aayos ng buhay natin maliban sa ating Panginoon. At magsisimula lang yung pagbabago na yan kapag sinuko natin ang buhay natin sa ating Panginoon at tanggapin natin siya bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Thank you, Lord. O aming Ama, marami pong salamat dahil alam namin na ang mabuting bagay na sinimulan nyo sa buhay namin nung una kami tumanggap sa inyo ay patuloy nyong ginagawa. Ito ay patuloy na nangyayari yung pagbabago niya po sa amin hanggang sa kami ay humarap na sa inyo at sabi nga na yung salita, kapag nakita na namin kayo, kami ay magiging katulad ninyo. Salamat, Panginoon, dahil you will never abandon us. Kung kami man ay may mga sandali ng buhay namin na kami ay hindi na nagpapasakop sa inyo, at tulad ng sinabi sa aklat ng Jeremias, no, habang inuhubog nyo yung palayok ay nasira ito sa iyong kamay. Panginoon, salamat dahil hindi nyo kami isinasantabi. Kinukuha nyo pa rin kami at pinagpapatuloy nyo yung pagbabago nyo sa buhay namin. Salamat, O Diyos. At dalayan ko, Panginoon, na lalo kayong makita po sa buhay namin. Dalayan ko, Panginoon, na alam ko rin, Lord, meron po sa amin dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok sa aming buhay. Lord, parati niyo pong ipaalala sa amin na kayo ay kasama namin at hindi niyo po kami hayaan na subukin na higit sa aming makakaya. Dahil kontrolado niyo maging yung mga pagsubok na yon sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, at pinagkakatiwala ko na po aking mga kapatid at ang iyong mga salita sa iyong kamay. Sa pangalan ng aming Panginoon Yesus, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen! Amen! Praise God. Sige po, tayo po muna yung